Hello mga lovely people, welcome to Cucina di Pichi, the home of pacham-pacham recipes. But for today's video po, ang i-share ko po sa inyo ay yung naging journey ko po noong 3rd of September 2024. So, bali po, umuwi po ako ng Pilipinas. Actually, while doing the voiceover, ayan, dito na po ako sa Pilipinas. Exactly, nasa Cagayan de Oro City po ako. So, ayan po yung tanawin mula sa terrace namin. So, para po sa mga kaalaman ng ating mga new followers dyan, mga bagong kaibigan, yan po ay sa Lugano sa Switzerland. So, nagre-ready na po ako niyan kasi nga susundo na kami ng tito ni Marco na siya pong maghahatid sa akin sa airport. So, shout out sa tito niyang napakabait. So, siya na po yung naghatak-hatak ng maleta ko kasi syempre busy si Cordapia sa pag-vlog. So, ayan. Ano lang, konting sweetness kasi nga syempre mga ilang buwan pang aabutin bago magsama ulit, o diba? Ayan, and then pa-video muna habang hinihintay namin si Zio Roberto. So, from Lugano going to Malpensa, na part na siya ng Italy, ano po. So, exactly Terminal 2, Malpensa Terminal 2. Ang biyabiyahin po ay nasa mga 1 hour 50 minutes or depende po sa traffic, kaya yun. Pero hindi po siya magle-lesser doon unless na lang kung palipad-liparin mo at gusto mong magmulta ka. Ayan, so nasa daan na kami dyan, nasa freeway na, and then ito na po yung mismong Malpensa Terminal 2. So, parang Manila lang din, sabihin natin yung airport nila. So, nothing special talaga, no? Di ba? Shh, huwag kayong maingay dyan. Ayun, so, kasi di ba may mga ibang airport, international airport, so talagang, oh, wow, talagang mapifeel mong airport nga, di ba? Pero ito naman, parang nasa Malpensa ka pa lang, feeling mo nasa Manila ka na, di ba? So, napapa-advance yung vibes mo. So, wala lang, hindi ako nakapag-ready sa e-travel ko para sa mga hindi po pa nakakaalam. Kailangan nyo pong mag-download ng app o di kaya mag-register para po pagdating nyo sa airport ay ready na po lahat. Ayan, so syempre may pwede kayong magkape-kape. Alam niyo naman kapag airport, may maraming coffee shop, diyan maraming mga benta-benta para magkalaman ng ating mga tiyan. And then, pagkatapos, nag-check-in na kami. Hindi ako nakapag-online check-in kasi po nag-ask po ako ng assistance. I don't know kung bakit ngayon hindi na pwedeng mag-online check-in yung mga nag-a-ask ng assistance. Before naman, pwede. So, hindi po na masyadong crowded yung airport nila. Siguro nga dahil tapos na yung bakasyon, ganun. So, yung mga bata, yung mga estudyante, back to school na, yung mga nag-uupisina, parang back to normal life na sila. Kaya hindi po masyadong crowded yung airport. So, ayan po si Zio Roberto, yung uncle ni Marco na napakabait po. Very accommodating po yan siya sa amin. Talaga, every time na kailangan namin siya, basta't available siya, andyan siya. So, ayan na po yung wheelchair para sa akin. So, mabuti na lang ay electric siya para hindi po mahirapan si kuya kasi maliit lang po siya. Tapos, kawawa naman ang bigat-bigat ng pasahero niya. Ayan. So, papunta na kami yan doon sa malapit sa, hindi naman natin masasabing malapit sa gate kasi yung parkingan ng plane ay napakalayo. So, sila Marco umuwi na kasi nga hindi naman na sila pwedeng pumasok kasama sa akin. So, hinahatid na lang ako ni kuya doon sa parang waiting area ng mga naka-assistance. Ayan, so, pasilip-silip lang sa labas. So, syempre, airport nga, makikita natin maraming eroplano, So, di ba, kita nyo, napakasimple lang ng airport nila. So, yung airlines pala sa sa araw na yan daw, ang sinakyan ko po ay Gulf Airlines. So, ayan, yan na yung parang waiting area nila, meron naman pong comfort room, ganyan. So, kung nakikita nyo, hindi po matao. Dalawa lang kami dyan ni Ate Cecil, yung isang Pilipina na nakilala ko. So, ngayon, nung pa-boarding na, isinakay lang kami dito sa parang caravan na ito. Kasi nga, since na yung pinagparkingan ng plane, hindi kami dadaan sa tube, medyo malayo talaga siya, medyo madistansya yung pinagparkingan ng plane, kaya hinatid gamit yung parang caravan na yun. Ano bang tawag dyan sa sasakyan na yun? Hindi ko rin alam. Correct nyo lang ako, sulat nyo lang po sa comment section. So, bale, pagdating doon, sa may mismong tambayan ng eroplano, iniangat na lang yung caravan na yan sa may mismong pintuan talaga ng plane. So,
napaka-komodo talaga, napaka-convenient talaga kung sino po yung humihingi ng assistance kasi hindi nila kailangan maglakad or umakyat pa sa hagdanan. So, konting lakad na lang, diretso ka na sa upuan mo. Ayun. So, pag-usapan naman natin yung service ng Gulf Air. Okay naman po, wala naman po ako naging problema sa service nila. So, hindi rin naman po kasi ako yung tipong pasahero din na demanding kasi meron din po talaga mga pasahero na minsan tawag ng mga ng mga stewardess na ganyan. Kaya yun, so ayan po yung eroplano nila. Medyo maliit lang yung plane from Malpensa to Bahrain. Kasi nga, siguro dahil mga 6 hours something lang yung biyahe, ayan lang po. So, parang usual lang yung nakikita natin yung mga Cebu Pacific na ganyan. And then instead, yung from Bahrain to Manila, mas malaki na. Oo. Tapos yung biyahe din doon is 9 hours mahigit. Oo. Ayan, so, ayan na, paupo-upo na, pa-ready na kasi maya-maya lang, take off na din. On time po sila, no? Yung Gulf Air. Hindi po sila yung sinabing 11:55 ay talagang umalis na po. So, pa-take off na. So, ayan, may sinut lang ako dyan. May dumaang aeroplanong palipad na rin siya. So, na-amaze lang ako. So, ayan, di ba? Puro ako si ayan. And then, after nung mga siguro 30-40 minutes, hindi ko lang po talaga matandaan mabuti, ay nag-serve na rin sila ng food. When it comes to food naman po, sabihin natin kung magre-rate tayo ng 10 yung highest, sabihin natin, para lang naman po sa akin, 7, no? Out of 10. Ayan. So, okay naman siya. Yung pinili ko nung time na yun ay makikita nyo mamaya dito sa video. Ako naman yung mga voice over ko, kung hindi nahuhuli yung voice over ko sa mismong pinapakita, nauuna naman ako sa mismong pinapakita. Kaya masanay na po kayo dyan. Ayun. So, anyway, patuloy tayo. So, yung pinili ko po that time ay beef with rice. Ayan. So, hindi ko lang alam kung with curry ba yun o tapos yun, may mga side dish, may tinapay with butter and cheese and everything. Ayan. So, luckily po, thank God, that day, napakaganda ng panahon. Hindi po kami naka-encounter talaga ng turbulence. Oo. Kung meron man, konting-konti lang po talaga. So, tapos yung upuan ko, malapit po ako kasi nilagay nila ako sa pinakadulo, malapit po sa comfort room kasi nag-request po ako, no, kung pwede nga. And then nagkataon naman na doon hindi puno, so yung baling hilera kung ganun, nakapag-relax po talaga ako from Malpensa to Bahrain na biyahe kasi nga pwede pa akong humiga. Instead, nung pa Bahrain to Manila na, hindi na kasi punuan talaga, oo. So, wala po talagang space, wala po mapagsiksikan. Doon po sa business class nila, oo, meron. So, ewan ko lang din kung papayagan na doon makihiga. Hindi, oo, hindi pwede. So, ayan na nga, pa-take off na. So, maganda lang yung view, magandang tingnan, napalit yung mga buildings, ayan, no. And then, ano po ba masasabi ko? Ito po palang biyaheng itong ticket na ito nabili ko po naka-promo, kaya konti lang din yung number of kilos na nakuha ko. So, yung check-in luggage, 23 kilos lang, tapos yung hand carry nila, 6 kilos, tapos talagang chine-check pa nila yung hand carry nila. So, hindi po ako nakalusot. Yung iba kong excess na kilos, alam ko naman na sobra na ako. So, actually, naka-prepare na siya sa isang plastic. So, kapag sinabing bawal, huhugutin na lang, pinauwi ko na rin kay Marco. So, ayan, pangiti-ngiti ako, kakala mo hindi haggard. So, ito na nga po yung food nila, sinerve na nila, gaya po ng sinabi ko, 7 out of 10 po yung rating ko po sa food nila. Ayan, so, anyway, mga lovely people, makikita nyo na lang po sa rest of the video, yung beauty ng, ng ulap, habang pa sunset. Oo, kasi nung padating na kami ng Bahrain, paggabi na kasi. So, anyway,
ito pala yung mga international flight, yung sa mga nakaka-experience na dyan, di ba, meron namang mga games, may mga movies, meron mga music, pwede ka rin magbasa ng libro, so may mapagkakatuwaan ka naman kung gugustuhin mo. Yun lang, nanood ako ng movie that time, kaso lang nakatulugan ko, so ayan, makikita mo rin kung distansya, ilang oras pa ang kulang bago ka makarating sa destination mo, ganun. Tapos, syempre, ako din, before the flight, ilang days pa lang yan, todo dasal na ako niyan. Actually, the day na pinorchase yung ticket, nagdadasal na ako na sana maging smooth, maging okay, i-bless yung flight, i-bless lahat ng trip, yung magiging kasama ko, yung mga maghahatid sa akin, everything, ganun lang po. Oo, di ba? Kailangan natin ipagdasal yan. And then, ayan nga, minomonitor ko kung gaano na kami kalapit. Ayan, gaya sabi ko, ang ganda lang po talaga. Tingnan yung creation, di ba? So beautiful po. So, kailangan din natin i-appreciate yan. Yung mga nature natin, o, di ba? So, anyway po mga lovely people, hindi ko na po masyadong hahaba nitong mga pinagchichika ko sa inyo. Kung meron man po kayong mga katanungan dyan, isulat nyo lang po sa comment section. And salamat po sa pagtsatsagan yung manood at makinig po dito sa aking voiceover at manood po sa aking mga content. And wala lang, sana ay madagdagan pa tayo, di ba? And once again, God bless, keep safe, and enjoy life. Thank you for watching mga lovely people. Ciao, ciao. Hanggang sa susunod na content natin dito lang po sa Cucina TV Chip. Mwah, mwah.